Merong lumalabas sa social media na ito raw si Stephen Holt ay inoofera ng Magnolia ng 1 million a month. Kung 1 million a month ang ino-offer nila dyan, sigurado na ito ay maximum na 3-year contract. Kung 1 million a month ang lumalabas dyan, sa loob ng 3 years ay 36 million ang ibabayad ng Magnolia. Dito kay Stephen Holt, 3-year contract worth 36 million. Ito kaya ay totoo? Well, ang tanungin natin dito kung kaya ng SMC. Walang duda na kayang ibigay ng SMC yan. Dahil alam natin kung ano raw ang hinihingi nitong si Maverick Hanmisi noon at ni Jeron Teng, 800,000 a month. Hindi ibinigay ng Converge pero pumirma sila ng kontrata sa San Miguel at sa Ginebra. So, ibig sabihin, binigay yung gusto nila. Ibig sabihin, kayang-kayang ibigay ng ng SMC yan kung gugustuhin. Ang tanong, in-offer ba nila? Well, kailangan nating isipin dito, unang-una, itong si Stephen Holt, kung skills ang pag-uusapan ay kaparehas niya si Maverick Hanmisi. Sasabihin nga ng iba, higit pa dyan. So, sa tingin natin ay pwedeng o-offer yan ng Magnolia. Ang alam din kasi natin, itong si Arvin Tolentino nga dapat unang makuha ng Magnolia, pero ito ay hindi ibibigay daw dahil mapupunta sa Barangay Ginebra. Kaya sa ngayon, ang naging sitwasyon dyan ay itong si Stephen Holt daw ang baka ibigay dito sa Magnolia. Alam natin may kontrata itong si Stephen Holt dito sa Terra Firma, pero baka nga i-trade nila yan para dito. Hindi lang natin alam kung sino magiging kapalit sa Magnolia. Dahil kung ganyan kalaki ang i-offer ng Magnolia, sa tingin ko ba't naman tatanggi si Stephen Holt kahit sabihin pa niya na gusto niyang maging loyal dito sa Terra Firma. Ang tanong na lang, sino ipapalit? Si Abueva kaya? Si Paul Lee? Si Gio Halalon? Yan ang aabangan natin na susunod na move nila. Nanalo ang San Miguel Beer dito sa laban nila sa Reino Shine kagabi para makauna dito sa kanilang Best of 7 series. Naging dikit yung laban mula umpisa hanggang huli. Sinusubukan maka-pull away ng SMB pero hindi na nila magawa dahil dumikit itong ROS. Sinabi ni Coach Yeng Giao na medyo nakagulo ang Rain or Shine doon sa last play nila. Nakita nga natin ang huling tumira, halos mid-court na. Sinabi ni Coach Yeng Giao na kay Clarito sana yon, kaya lang hindi sila nagkaintindihan. At yun ang dahilan kung ba't nag-hesitate si Bob Belga na tumira ng 3 at naubusan sila ng oras. Naging maganda contribution as expected ni Junmar Fajardo dito sa San Miguel Beer. At nakita natin dun sa game na yon, unang-una itong si Coach Yeng Giao, pareho ng strategy na ginagamit ng Terra Firma. Pinapabayaan niya tumira ng 3 yung kanyang mga big man para ma-draw out itong SMB. Nakita natin, naka-4 na 3 ito si Bob Belga. So, yun talaga strategy nila. Ang pangalawang nakita natin, hirap na hirap itong kanilang rookie na si Keith Datu na bantayan si Junmar. Tuwing nandun sa loob si Keith Datu, pinapostihan siya ni Junmar at palagi itong nakaka-score. Kaya medyo kulang pa kasi sa experience si Datu. Pero in fairness, nakabawi ito sa kanyang 3-point shot. Samantala naman sa San Miguel Beer, maganda contribution ng mga players nila, particular na itong si Terence Romeo, si Don Troliano, and of course si Marcio Lassiter, lalo na ng first half. Medyo nag-struggle si CJ Perez nung first 3 quarters pero nakabawi siya nung fourth. At asahan natin na marami pang adjustments na mangyayari dito dahil mahaba itong serye na to, pareho yung inaasahan ng mga coaches. Sinabi ni Coach Yeng Giao na kinakailangan nilang gumawa ng adjustment dito sa susunod na laro. At syempre, nakita naman natin doon sa game, meron siya mga reklamo dito sa officiating pero asahan na natin yan dahil ganyan naman talaga ang estilo ni Coach Yeng. Pero overall, maganda yung naging takbo ng laro at asahan natin na susubukan ng ROS na bumawi sa Game 2. Nakauna ang Barangay Ginebra kontra dito sa Meralco Bolts dito sa kanilang serye, Best of 7, 92-88. Maganda naging performance ni Stanley Pringle, Maverick Hanmisi, si Japet Aguilar, si Rafku, si Stan Hardlinger. At overall, maganda naging takbo ng laro ng Ginebra. Naging crucial yung mga baskets nila nung bandang huli at yung depensa nila naging importante doon sa game. Sinabi ni Coach Timko na inaasahan niya na magiging mahaba itong serye na to dahil ganyan naman traditionally talaga nangyayari kapag kalaban nila Meralco. At masasabi natin na maganda naging performance at pagbalasa ng tao ni Coach Tim kahit nga wala doon si Jamie Malonzo at itong si Jeremiah Gray. Sa panig ng Meralco, naging okay naman yung performance nila pero marami na nga nakapupuna na nagkakaproblema Meralco dahil parang dalawa ang coach nila.
Nakikita natin itong si Luigi Trillo at itong si consultant Nenad Vucinic na pareho silang aktibo doon sa sidelines. Hindi na ito bago, nakita na natin yan sa TNT dati. Ito si Mark Tickel at si Bong Ravena. Alam na natin na naging istorya doon na ang head coach si Ravena pero si Mark Tickel talaga ang tumatawag ng mga plays. So parang ganito na rin yung nagiging sitwasyon daw dito sa Meralco Bulls kung saan si Vucinic talaga ang nagde-design na ng mga plays sa Meralco. Ngayon, ang sabi ng iba parang nakakasama daw ganitong arrangement dito sa Meralco Bulls dahil gumugulo yung sitwasyon at hindi mo malaman kung sino talaga yung coach. Tingnan natin kung ano magiging adjustment ng Meralco dito. Ang nagiging ugat kasi nito ay yung pagbabawas sa mga foreign coaches na mag-coach sa PBA. At kaya ng dahilan kung ba't itong mga foreigners ay ginagawa mga active consultants. Sa ngayon, tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito at kung ano magiging adjustment ng Meralco para sa susunod naman na game sila ay makabawi dahil kapag na-shoot na 2-0 sila, mabihirap na. Ayon dito sa mga lumalabas na reports, mukhang itong Converge Fiber Xers daw ay seryoso sa kanilang gagawing rebuilding dito sa susunod na season. Mukhang hindi lang daw ni si Justin Baltasar ang kukunin nila. Kung hindi, magtatayo ang Converge ng isang team na kung manpower at firepower ang pag-uusapan, ay kaya daw tapatan itong San Miguel Beer at ang Barangay Ginebra. So magiging powerhouse ang Converge Fiber Xers. Alam natin lahat na of course si Baltasar ang una nilang kukunin. Ang tanong, sino pa kaya yung mga ibang players na pwedeng kunin ng Converge para magawa yung kagustuhan nila na maging powerhouse. Siyempre nakikita natin dyan, pwede nilang kunin itong si Greg Stotter na nasa MPBL ngayon. 800,000 naman to ang binabayad dyan. Well, kayang-kayang ibigayan ng Converge kung gusto nila. Basta kailangan ma-buyout nila ang kontrata ni Slaughter. Pangalawa, of course, baka si Encho Serrano kunin nila ang veterano na si Arwin Santos. Malay natin baka pati si Cabagnot makuha o kaya ito pa si Calvin Abueva. Plus meron pa yung siguro mga ibang players na gustong kunin. Tinitignan nila siguro mga free agents katulad nila Troy Rosario at si Chris Newsome. At of course dito sa Phoenix baka si Jason Perkins at itong si Tyler Tio. Kaya sa ngayon marami tayong makikitang options dyan pagdating dito sa gagawing pagpapalakas nitong of course Converge Fiber Xers. Alam natin na pag nagre-rebuild ka medyo matagal yan pero gusto raw i-fast track ng management dahil gusto nila makabawi dito sa naging performance nila sa season na ito. At magsisimula yan sa draft kung saan makukuha nila si Justin Baltasar. Kaya abangan natin kung sino-sino pa ang iba pang players na kukunin ng Converge para makatapat na sila dito sa mga powerhouse ng SMC. Shout out kay Joseph Pineda, Donald Santiago, John Raymark Iswela, binabati din natin si Junet Alagon, pati na rin si Edwin Carmona Jr., si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Carl Alarcos, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Malyari Mascarinas, Anthony Alon Family, Juan Solege, si Kuya Mike TV, pinabati din natin si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Romeo Conchada, Jonald Malyari, Katsakino Dukusin, Ronald Berbosidad, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Jason Mendoza, RG Bueno at Talina Family, si Enju, pinabati din natin si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay.